Nagtanong ang barkada ni Papa kung anong sukat ng bahay. Sagot naman ng Papa ko, mga 16 feet yan. Sumagot naman si Mama ng, di ba 18 feet yan sabi mo? Agad namang sumigaw si Papa ng, ikaw nang matalino, lumayas ka na lang kung magmamarunong ka. Tagain kita dyan eh. Kaya't napasabi ako na, sige gawin mo at alam mo kung saan ka pupulutin once na sinaktan mo yung mama ko. Wala akong pake kung dala ko yung last name mo, ipapakulong kita. Pero syempre hindi ko sinabi ng personal at baka masampal ako. 17 years old na ako ngayong May. At year 2021 ay hindi na nagkaroon ng pagkakaintindihan ng mga magulang ko. Nang dahil sa isang bagay na hindi naman dapat pinag-aawayan. Si Papa ko walang bisyo, mabait sa ibang tao pero sa amin grabe sa pagiging mainitin ng ulo. At kung makapagmura parang walang minor sa harap niya. At may kapatid pa ako na isa na bata sa akin ng 9 years. Simula ng 2021 ay ako na yung laging naiipit sa gulo't away nila. Kapag mag-anak or away nilang mag-asawa. Hanggang sa dumating sa point na ako na yung pinagahawak nila ng mga pera nila. Na kahit sa budget ay ako na rin ang may hawak. At kapag may problema sila ay sa akin nila isinisigaw. Na kapag mainit ang ulo ng tatay ko, lahat napapansin niya na. Itatanong na niya sa akin ng about sa pera. At kapag sinabi ko na binili ko ng bigas, ng grocery, etc. ay sinasabihan niya ako na saan ko na naman daw ginastos kasi kasasabi ko nga lang nang nabili ko. Hanggang sa araw-araw na nagkakagano. Dumating ang araw na nawala na ng gana si Mama kay Papa. Kaya nilibang ni Mama yung sarili niya sa TikTok live. Nakikipag-usap na rin siya sa mga Pakistani tapos sa kwarto ko na rin natutulog si Mama. Isang araw ay bigla na namang uminit ang ulo ni Papa. Sabi niya, puro na lang kayo cellphone, mga wala kayong kwenta. Then sinabihan niya si Mama ng, ikaw mag-cellphone ka na lang. Nahabang ako, pinagtataasan niya ako ng boses kapag nagtatanong lang naman ako. Yung nanay ko naman libang na libang. Tapos ako eto, pinagbubunta na ng galit ni Papa. Ririnig naman ni Mama yung mga pinagsasabi ng Papa ko pero siya parang wala lang. Hindi man lang ako kino-comfort or ipagtanggol man lang sa pagmumura ng tatay ko sa akin. Na kesyo takot siya or sasabihin na lang niya ako ng bayaan mo na. Walang tigil yung pagmumura ng tatay ko sa bahay. Tungkol sa bahay namin, alam namin ang ugali ng Papa ko. Na kunting sulsul lang ng barkada ay bibili agad. Basta tasabihan lang siya ng mga barkada niya. At kapag hindi niya nagustuhan ang ginawa sa bahay ay sa amin niya isisigaw yung mali. Isang araw yung barkada niya nagpunta dito sa bahay. Tapos tinanong kung anong sukat ng bahay namin. Sabi ng Papa ko, 16 feet yan. Tapos ang sabi ni Mama, di ba 18 feet yan sabi mo? Agad namang sumigaw si Papa kay Mama. O edi ikaw nang matalino, lumayas ka na lang kung magmamarunong ka. Tagain kita dyan eh, pabulong niya. Pero rinig na rinig ko yun. Tapos ang sabi niya pa, o ano, sapakin kita dyan eh, nang manahimik ka. Harap-harapan niyang pinagsasabihan ng ganon si Mama. Kaya't napasabi ako sa isip ko na, sige gawin mo at nang alam mo kung saan ka pupulutin once na sinaktan mo ang mama ko. Wala akong pake kung dala ko yung last name mo, ipapakulong kita. Pero hindi ko sinabi ng personal at baka naman masampal ako. Tapos yung pera na 160k na budget para sa bahay na gagawin, sa akin nila iniasang i-budget. Bumili ako ng mga materials dahil may mga gagawa na. Tapos sinabihan ako ni Papa na, o nagmamarunong ka na naman, ikaw nang matalino, pakilamera ka. Pakilamera daw ako eh, siya lang naman tong mismo nagsabi na bumili ako ng materials. Hanggang sa nakakilala ako ng guy at niligawan niya ako. By the way, isa siyang construction worker at 4 weeks na rin kami. Sinagot ko na siya at nakapag-open ako sa kanya ng problema. Kilala rin naman siya ng mama ko pati nila ng tatay ko pero no reaction naman sila kaya in short, okay lang. One time nahuli ako ng boyfriend ko na umiiyak malapit sa site na ginagawa nila. Nakita niya ako, tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Sabi ko minura ako ng tatay ko eh. At sinabihan ako ng boyfriend ko na mag-live-in na raw kami. Siya na raw ang bahalang magbigay ng baon sa akin sa school at suportahan daw niya ako sa lahat ng needs ko. Yung boyfriend kong to ay worried talaga sa akin. Alam niya kasi lahat ng problema ko sa pamilya ko eh. Nagsimula yun nung nililigawan niya pa ako at mabait naman siya. Kilala din naman ako ng parents niya. Alam din nila na nag-open ako ng problema sa boyfriend ko. Na okay lang naman siguro kasi kung didibdibin ko lahat ng problema na yon, baka mag-cause pa ng depression ko ng mas maaga. Na baka sa huli magkasakit pa ako. Ang dapat daw ang mga ginagawa ko yung masasayang gawain bilang dalaga pa. Sagot ko naman sa boyfriend ko na, pasensya ka na ha kasi hindi ko magagawa yan. Kahit naman kasi ganyan yung family ko, iniisip ko rin yung sacrifices nila sa akin. Hindi naman pag-aasawa ang sagot ng lahat ng to. Sabi niya sa akin, okay lang kung yan yung decision mo at isang condition lang ay sabihin mo ko ng mga problema mo na para ma-comfort kita at madamayan kita. Sabay biro ko na, sige ka ma-child abuse ka niyan kung i-live-in mo ko. Tapos yun na pinapatawa na niya ako. He did everything para lang sumaya ako. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang parents ko. Nagtatalo, nagmumurahan, naninigaw at sa akin hinahanap yung mga tira sa budget. Ako lang ang kumikilos sa lahat ng gawaing bahay ng mag-isa. Sila tahimik lang, walang kibuan, walang tumutulong sa akin mag-asikaso. Give me some advice naman Mami Len dahil nahihiya na rin ako magsabi ng problema ko sa boyfriend ko. Kasi alam ko rin naman na meron siyang problema. Ayoko naman na dumagdag pa yon sa kanya. Pagod na rin ako nakakarinig ng mura at hindi katanggap-tanggap na salita sa akin. Dahil ramdam ko na puro problema na yung nakatago dito sa loob ng dibdib ko. At kahit yung love story namin ng boyfriend ko, hindi ko na matandaan kakaisip sa mga pinagsasabi sa akin ng tatay ko. Letter sender, Hannah.
Parang baliw yung mga parents mo, no? Ikaw kasi yung naging magulang sa pamilya nyo. Tapos sila naging isip bata ng tuluyan. Total naman ikaw yung naghahawak ng budget. Itakbo mo na lang kaya yung budget na yun. Hayaan mo na yung mga magulang mong isip bata. Pero syempre, joke lang din yun, ha? Ang hirap iwalwal ng advice kapag ka minor, baka sundin. Ning saludo ako sa'yo at tama ka na hindi pag-aasawa ang sagot sa problema. Kasi sa iba-iba bibigay yan, Pero pinahanga mo ako sa sagot Kasi sa tingin ko parang sinasamantala ka ng boyfriend mo, Pero wag naman sana, no? Basta wag na wag kang bibigay, okay? Kita ko naman sa sulat mo na kaya mong dalhin ng bigat ang pinagdadaanan mo, At kaya mong labanan ng mga negative na nangyayari sa'yo. Kaya't ilaban mo yung pag-aaral mo hanggat kaya pa, ha? Magtapos ka't wag mong gayahin yung parents mo na sa sukat lang ng bahay magkakatagaan pa. Makakaalis ka dyan. Pero kailangan mong paghandaan at magsikap ka sa buhay. Matalino kang bata, kaya mong i-handle yung problems mo. Na ang kailangan mo lang ay yung taong makikinig sa'yo. Mati ka magsumbong kay Lord. Prayers can help and answer all your questions. Huwag ka dun sa construction site mag-iiyak. Dun ka sa simbahan. Walang bubulong sa'yo dun ng live-in.